update lang. Yan. Medyo na-improve na yung paghinga niya. Ngayon ay February 16. February 16. At pang-apat na araw na namin dito sa hospital. Sa Parañaque Doctors Hospital. So, kanina, mga bandang alas 3 madaling araw, nagkalagnat si baby ng mataas at nag-chill siya. So medyo kinabahan kami. Yun yung first time na nilagnat siya nung nandito kami sa hospital. So siguro ang reason nun ay yung pagdagdag nila ng gamot. Kasi pinalitan, same day kahapon, pinalitan yung nung umaga, pinalitan yung antibiotics niya ng mas matapang, sabi ng doktor. Kasi wala daw, for 3 days, wala daw ang effect yung unang antibiotics na binigay. Tapos, parang dinagdagan nila ng steroids yung sa nebulizer. Tapos, meron pa silang dinagdag sa sa swero naman din na. Tsaka may pinainom na dapat pala kanina yung azithromycin. So di pala napainom kanina yan, pagising na lang kasi antok yung dalawa. Medyo buibigay na rin kaming dalawa ng asawa ko. Yung antok namin, sobra nang hindi na kayang tiisin. Palitan kami ng tulog. Kami na madaling araw. Buti nga ngayon nagpaganyan yan siya kasi every time na hinihiga siya, kagalit siya, kailangan usually natutulog siya pag nakayakap. Kasi ayaw niya na yung gumagalaw-galaw pa, ayaw niya na nakalin, gusto niya nakatayo pa lang, sinasayaw-sayaw siya. Pag umupo pa may iyak. So napakahirap ng kasi wala kang tulog, tapos nakaupo ka lang. May mga moments na yung nakakaidlip ako na nakakabitaw yung kamay ko sa pagkakahawak, pero yung reflex ko naman na hahawakan ko siya ulit, yung parang gano'n lang, mabilis lang. Ngayon kailangan gising ako kasi binabantay ko yung temperature niya. Hindi pa rin bumababa mula kahit kaninang madaling araw. Alas 11 na ng tanghali, nakadalawang inom na siya ng gamot. Pero ngayon pinainom ko siya bago matulog ng Calpol. Kasi yung pinapainom yung Tempra. So ever since hindi naman gumagana yung Tempra sa kanya. Kahit pa nung mga nilalagnat siya, even dun sa panganay namin, hindi siya gumagana. Hindi siya nag-i-effect sa kanilang dalawa. Kasi nagkalagnat na rin ito noon dahil sa ipin. Hindi umi-effect yung Tempra sa kanya. So painom kami kanina ng Calpol. Nagpaalam kami sa nurse. Pinainom namin ng Calpol. So medyo kumalma siya kasi kanina makita mo na parang magkahalong antok at saka sakit ng katawan yung makikita mo sa mukha niya.
Tapos, kaninang bandang anong oras yun? Mga 7 or 8. Sobrang nag-chill na naman siya. Kasi nginig talaga. Nanginginig. Tapos mataas yung temperature niya. Nakakaawa. So, yun. Kinumutan ko lang. Pinainom ng tempra. Tempra pa yung pinainom namin kanina. Pero ngayon lang. Mga 11. Ano na. Calpol na yung pinainom namin. So, ayun. Nakakatakot na makita mo yung anak mo. Tapos, yung lahat ng mga, halos lahat ng mga kwarto dito, mga bata din yung laman. Mga pneumonia din, ubo. At nung nakaraang araw lang, pagpasok namin dito, I'm not sure kung same day or yung the next day nun. I think the next day, February 14. 13 kami pumasok dito eh. February 14. Nagkagulo sila dyan sa may ward. Yun nga, sabi lang nung tagalinis na may nawala nga na 9-year-old na bata dahil sa pneumonia. So late nang nadala ng magulang. Ano na, malala na yung pneumonia niya. Nakakatakot, nakakabahala ang pneumonia. Parang pag titingnan mo siya, simpleng ubo lang. Ganyan. Pero pag hindi pala siya naagapan ng maaga, pwede siyang ikamatay ng bata. So I pray na gumaling na baby namin this day. In Jesus' name. Kapit lang. Panalangin sa Panginoon. Siya lang naman din yung may final word sa mga buhay natin. Kaya hingi lang tayo ng hingi na bigyan tayo ng chance makasama yung anak natin. Yun lang din yung panalangin ko na nawa niyang iadya mapahamak yung anak ko. So yun lang yung update namin. So mukhang matatagalan pa kami dito kasi still every time na chinecheck siya ng pedya, ang feedback nila ay medyo ano pa din yung paghinga. Ito naman ako.